Isang bulkan ngayon ang kinakatakutan ng mga scientists dahil sa kanilang pambihirang nadiskubre. Ang bulkang ito ay tinatawag na zombie volcano. Kakaiba po yung katawagan. Ano nga ba ang meron mga sangkay sa zombie volcano na ito na kung saan naaalarma ang mga matatalinong tao? Ano ang kanilang nakita at nadiskubre? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang patungkol sa tinatawag na zombie volcano na nagiging usap-usapan po ngayon. Interesting po mga sangkay ang mga information na lumalabas tungkol po sa bulkang ito na matagal na daw pong natutulog at tinawag pa nga po nila itong patay na bulkan. Subalit mga sangkay, nakitaan po nila ngayon ng mga senyales ng muli po nitong pagkabuhay. Gaano nga ba kadelikado ang tinatawag na zombie volcano na ngayon ay nagiging usap-usapan pagdating po sa mga scientists? Hindi na po bago sa ating mga pandinig o sa ating mga mata ang mga pagputok ng mga bulkan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Dahil mismo ang Pilipinas, mga sangkay, halos taon-taon ay nakakaranas po tayo ng mga volcanic eruption sa iba't ibang panig ng ating bansa. Isa sa pinakamatunog mga sangkay na volcanic eruption ay ang second largest volcanic eruption na nagmula po sa Pilipinas. Ito po ay ang Mount Pinatubo na nangyari mga sangkay noong June 15, 1991. This eruption is considered as one of the largest volcanic eruption of the 20th century, releasing massive amounts of ash and gas into the atmosphere. Pumutok kasi mga sangkay, ang bulkang ito ay hindi inaasahang sasabog ng ganong kalakas. At nung pumutok na mga sangkay, noong 90s, hindi lamang po Pilipinas ang naapektuhan, kundi buong mundo. Ganyan po kalakas mga sangkay ang volcanic eruption mula po sa Mount Pinatubo noong 1991 na ang ash and gas na napunta sa mataas na bahagi ng atmosphere ay naging problema hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo at tumagal ng ilang buwan. Ngayon na naman mga sangkay, isa na naman pong tinatawag na zombie volcano ang pinag-uusapan. Ayon po sa report mga sangkay, zombie volcano dormant for 250,000 years awakens at nagbabala daw po ang mga scientists patungkol po sa katakot-takot na eruption na paparating. Ang bulkang ito ay matagal na daw pong natutulog. 250,000 years na wala pong buhay ang bulkang ito na ngayon mga sangkay nagpapakita ng mga senyales of an imminent eruption that would cause destruction and loss of life. Ang bulkang ito ay tinatawag na zombie volcano located in the Andes Mountains of Bolivia has experienced increased seismic activity and gas emissions na nagdulot po ito ng takot mga sangkay sa maraming mga scientists na at any moment po pwede daw po itong magdulot ng napakalaking eruption o pagputok. Maraming scientists mga sangkay ang nagulat sapagkat matagal na po itong walang buhay. Isipin nyo yung 250,000 years na hindi po gumagalaw at nagpapakita mga sangkay ng anumang senyales ng destruction na paparating ang bulkang ito. At ngayon ay nakitaan na po nila ng mga bagay mga sangkay na posibilidad na nabubuhay na pumuli ito. Isang grupo ng mga scientists led by the University of Oxford in UK ang nakadiskubre that this activity is due to the movement of liquid and gas beneath the crater which sits above the largest known magma body in the Earth's crust. Uturunco volcano lies within 25 miles of 3 towns. At ang eruption mga sangkay o ang pagputok nito could cause widespread damage and pose a serious threat to life.
At may babala po mga sangkay ang mga researcher. It is about halfway between two major cities in South America, La Paz in Bolivia at ang Santiago naman ng Chile. So kung sasabog po ito mga sangkay, yan po yung mga malalaking syudad na tatamaan ng gusto. Ang mga researcher o mga scientist, mga sangkay, nag-aalala sa kanilang mga nadidiskubre. Ang mga ganitong klaseng bagay mala science fiction movies, mga sangkay, na napapanood po natin sa Netflix o kaya mga Hollywood movies. Pero dito, hindi po ito isang pelikula, kundi totoong nangyayari sa isang bulkang matagal na panahon ng patay. Imagine niyo na lamang mga sangkay, 250,000 years nang walang buhay ang bulkan na ito. At ngayon may mga senyales, mga sangkay, na buhay na naman. At posibleng magdulot, mga sangkay, ng isang katakot-takot na pagputok. Kung mangyayari daw mga sangkay na puputok ang zombie volcano na Uturunco, maraming mga lugar mga sangkay sa South America ang tatamaan dahil po sa lakas na magiging destruction at impact nito. Ang lava daw ng bulkang ito ay dadaloy sa mga nearby communities o sa mga malalapit na lugar, habang ang volcanic ash could spread across Bolivia, Argentina, and Chile. So tatlong mga bansa sa South America mga sangkay ang tatamaan ng isang zombie volcano kung sakaling magkakaroon po ng pambihirang pagputok, dahil ang inaasahan po talaga ng mga scientists, hindi po magiging normal o simple lamang ang pagputok ng isang bulkan na matagal na pong panahong patay. Ito ay magiging isang katakot-takot na pagputok kung mangyayari man ito. Buhay na mga sangkay itong zombie volcano or Uturunco volcano, dahil ayon po sa kanila mga sangkay sa mga pag-aaral, more than 1,700 earthquakes have been detected around the volcano recently, leading scientists to study Uturunco volcano at tingnan mga sangkay kung papaano ang isang patay ng bulkan nagkaroon muli ng buhay. Naalarma sila bigla mga sangkay, dahil isipin nyo naman, ang kanilang na-detect ay 1,700 na paggalaw ng kalupaan o mga lindol dahil po mga sangkay sa bulkang ito na ilang libong taon nang patay. At ngayon mga sangkay, napatunayan nila na muling may buhay na ito. The research team used seismic tomography, a technique similar to medical scans, to create images of the inside of the volcano. By studying how seismic waves move through different materials, they were able to build a detailed 3D view of Uturunco's interior. So nakita nila mga sangkay ang kabuuan ng bulkang ito dahil po sa ginagamit nila ngayong advanced technology. At dito na nagkaroon po sila ng matinding takot na at any moment po pwede daw po talaga na magkaroon ng isang malakas na pagsabog mula po sa matagal ng patay ngunit nabuhay na namang bulkan sa may South America. Ang mga pagputok ng mga bulkan, mga sangkay, ay biblical, bagamat hindi po nabanggit talaga yung word na pagputok ng mga bulkan. Subalit mga sangkay, mababasa po natin sa Biblia ang napakaraming bersikulo na pumapatungkol mga sangkay sa mga bundok na nagbubuga ng apoy o nagbubuga ng usok. At walang iba po yan mga sangkay kundi mga bulkan. Gaya na lamang po ng nasusulat sa Jeremiah chapter 51 verse 25. I am against you, you destroying mountain, you who destroy the whole earth, declares the Lord. I will stretch out my hand against you, roll you off the cliffs, and make you a burned out mountain. Ngunit mga sangkay, sa Book of Revelation, dito po ang destruction na malala na mangyayari, na ayon nga po sa pag-aaral ng napakaraming mga Bible scholars, sa araw ng Great Tribulation, posible mga sangkay na magputukan yung mga natutulog na mga bulkan o mga malalaking bulkan sa ating planeta. Kagaya na lamang po mga sangkay ng isa sa kinakatakutang bulkan sa ating mundo, ang matatawag din pong zombie volcano na Yellowstone, na kapag pumutok daw po ito mga sangkay, talagang magdudulot daw po ito ng napakalalang destruction sa ating planeta.
So sa Great Tribulation, mababasa po natin sa Book of Revelation ang mga katakot-takot na mga bagay na posible mga sangkay magiging malawak ang involvement ng mga bulkan sa ating planeta. Kagaya na lamang po ng nasusulat sa Book of Revelation chapter 8 verse 8. And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. Isa sa mga interpretasyon, mga sangkay, ng ibang mga Bible scholars, tumutukoy daw po ito mga sangkay sa isang malaking bundok na kung saan nagkaroon ng isang malaking pagsabog bilang isang parusa ng ating Panginoong Diyos mula po sa isang anghel na inutusan ng ating Panginoon. At dahil po sa pagputok mga sangkay ng napakalakas, nagdulot ito ng malaking destruction. Kung kaya't sinasabi mga sangkay sa Biblia, a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. Maraming mga tao, mga sangkay, ang posibleng papanaw na ang mangyayari daw po sa karagatan naging kulay pula dahil daw po sa dugo. Ganyan po kalala mga sangkay ang paparating na Great Tribulation, na malaki daw po ang magiging involvement dito mga sangkay ng mga bulkan sa ating mundo. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.